Para naman sa ating editorial, narito ang ating kasamang si Emil Carion. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivienne. At ang ating editorial, National Teachers Month po ngayon. Ito yung buwan kung saan ang ating mga guro ay binibigyan natin ng parangal. Pinagdiriwang din natin ang kahalagahan, kontribusyon at pagmamahal ng mga guro para sa mga estudyante. Ang mga kabataan ay katulad ng mga clay na pwedeng ihubog at bigyan ng direksyon. At ang nagbibigay ng direksyon sa murang edad ay ang mga teachers. Sino nga ba ang naging teacher's pet? Naalala nyo ba yon? Yung taga-bitbit ng eraser, taga-bitbit ng libro, taga-bitbit ng bag ni teacher, ni ma'am o ni sir? Sino naman na naging teacher's enemy? Yung number 1 sa listahan ng mga noisy, ng mga hindi nagwawalis. Di makakalimutan tuwing eleksyon, teachers din ang tagabilang. Sila din ang mga inaabdak. Pero matapos ang ilang buwan, wala pa ring sweldo, wala pa ring pakinabang. Kaya naman, may sari-sari store sa loob ng classroom. Huwag lang sanang ukay-ukay. Alam niyo po sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas, ang mga Thomasites ay hindi makakalimutan. Ang mga religious friars, sisters, religious organizations, mga Dominican, Agustinian, Benedictine, Franciscan, Jesuits. Iba't iba rin ang ating taguri o pangalan. Teacher, sensei, guro, professor, paham, eksperto. Education, sabi po nila, thankless job. Pero sana ipasa sa susunod na henerasyon kung ano ang natutunan sa ating mga guro. Meron pong isang kasabihan ang isang kilalang philosopher na si Aristotle. Those who educate children well are more to be honored than parents, for these only gave life those the art of living well. At yan po ang ating editorial dito sa Pangumagang Balitaan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po, si Emil Carion.